Ryan, ano na ang latest sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo dyan sa Camarines Sur? Yes, Bernard, magandang tanghali. Ngayon ay meron pa tayong 37,761 na families o katumbas ito ng 167,303 na individuals ang nananatili pa ngayon sa ating mga evacuation centers dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. At tuloy-tuloy ang ginagawang mga relief operation efforts ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur at ng Naga City upang maipahatid sa ating mga kababayan ang tulong ng lokal na pamahalaan. Bernard, gamit ang pinagtagpi-tagping lona at mga lumang yero, nagtayo ng temporary shelters ang ilang mga residente mula sa bayan ng Kanaaman dito sa Camarines Sur. Karamihan sa mga ito ay hindi pa rin nakakauwi dahil lubog pa rin sa baha ang kanilang mga bahay hanggang sa ngayon. Bagaman pare-parehong nasa lanta ng bagyo, kapansin-pansin ang pagbabayanihan sa ating mga kababayan dito na nagtutulong-tulong para kumpunihin ang kanilang mga pansamantalang masisilungan. Si Mang Roberto, ginawang pansamantalang tirahan ng kanilang jeep, nilagyan niya lamang ito ng extension na trapal upang maraming mga kapitbahay niya ang pwedeng makisilong. Dito po kami lumipat kasi yan, nakikita mo yung sitwasyon. Grabe. Hanggang saan po yung inabot po ng baha sa inyo po? Ay, dito po sa bahay ko, lagpas tao. Lahat ng kapitbahay. Tabi-tabi na kami rin sa isang tent. Nabibigyan naman kami ng ayuda pero yun, pinagpapasensyahan at talagang basa. Bigas. Ito po yung kaunahan na talagang ito sobra. Kasi ang tubig lumipat dito sa kabila. Isa rin si Aling Wency Medrano sa mga nasalanta ng bagyo sa Camarines Sur. Aniya, wala siyang naisalba na kahit anong gamit matapos na umabot hanggang sa bubong ng kanyang bahay ang baha. Kaugnay nito, umapilan na si Nanay Wency ng karagdagang pagkain lalo't hindi nila alam kung hanggang kailan pa sila tatagal sa temporary shelters. Kulang po ang pagas na nakuha. May nagtaon na pong relief kaya lang kulang man po kiraray. Demi po araw po hanggang narin po kami igdiyuta hanggang ato po ang tubig. Ayon sa ilang mga residente dito sa Camarines Sur, ngayon lamang nangyari ang ganitong kalawak na pagbaha sa probinsya, kaya naman hindi nila inaasahan na ganito katindi ang kanilang sinapit. Samantala sa Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City, namigay na ng mga relief packs ang Department of Social Welfare and Development, katuwang ang city government. Bukod sa makakain, nanawagan ang mga kababayan natin sa Naga na sana ay maiayos ang evacuation center na kanilang tinutuluyan sa ngayon. Wala kaming tubig ngayon na inumin na malinis kasi alam nyo naman nabaha. Tapos yung pagkain medyo na-delay pero yung mga bata, lalo na yung maliliit, nahihirapan. Mahirap kasi walang tubig, walang kuryente, alam po, walang pagkain. Buti nga po may relief na dumating. Ano-ano na lang po kinakain namin dito, yung po mga inaanod na mga pagkain na galing sa tindahan, yun na lang po. Nakukuha po ng mga kasama namin. Samantala, may ilang lugar pa rin sa Camarines Sur gaya ng Barangay Mabolo ang kinakailangan na mapasok ng mga rescue boat para makita ang kalagayan ng ating mga kababayan doon at mahatiran sila ng tulong. Bernard, sa ngayon ang highway doon sa Milaor, Camarines Sur at San Fernando, Camarines Sur ay nananatiling hindi passable maging sa mga bus, maging sa mga truck, at kasama pa dito yung mga relief packs na pinapadala ng national government ay hanggang sa ngayon ay nakastranded doon sa mahabang pila. Kagabi ay ang update ng ilan sa ating mga kasama ay 8 kilometro na yung haba noong traffic doon sa may San Fernando na hindi makadaan papunta dito sa pauwi dito sa papasok dito sa Bicol Region.
At ngayon ay meron na tayong naitalang 279,977 na pamilya. Nakatumbas ito ng 1,397,866 na individual na apektado ng bagyong Christine dito sa Camarines Sur. At patuloy pa rin na baha sa mga lugar ng Bula, Gainsa, Minalabak, sa Naga City, Camaligan at Canaaman dito sa Camarines Sur. Bernard. Ryan, sa inyong pag-iikot dyan sa Camarines Sur, ay sa inyong pag-obserba, hindi ba kahit papaano ay nababawasan yung yung taas ng tubig baha? Bernard, kahapon sa paglilibot namin dito sa Naga City, nabawasan na ng konti. Konting-konti lang yung nababawas, Bernard. Everyday ng paglilibot namin, tinatansya namin yung tubig. Konting-konti lang yung nababawas. Siguro, Bernard, dahil ito sa mga clot na yung mga daanan nito, yung dinadaluyan nito ay hindi na siya makadaloy ng maayos, Bernard. Kaya ngayon, nag-aantay talaga tayo kung kailan ito huhupa. At maging doon sa mga lugar kagaya ng Gainsa ay talagang hindi pa bumababa ang tubig, hanggang bubong pa rin. Kaya yung ilang ating mga kababayan, ilang mga residente ay nandoon pa rin sa kanilang mga bubong at hindi pa rin makababa, Bernard. Ryan, meron na bang binigay na paliwanag yung LGU? Bakit nga natatagalan yung paghupa ng baha dyan? At kung sakali kung meron man silang aksyon na ginagawa o gagawin? Bernard, sa ngayon patuloy ang clearing operation ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur dito upang mapababa talaga itong tubig, kasi kinakailangan na talaga na bumaba ito, dahil kung tatagal ng tatagal ay mananatili doon sa evacuation centers ang ating mga kababayan. Nung nakita talaga natin yung evacuation centers sa Naga, talagang yung kalagayan ng ating mga kababayan doon, walang tubig sa CR, kaya talagang yung amoy, hindi na din maganda yung amoy ng evacuation center dito sa Naga. Kaya kailangan na din o minamadali na din ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur yung pagtatrabaho sa mga clearing noong mga daluyan ng tubig dito, Bernard. Maraming salamat, Ryan Salatandol, live mula sa Pili, Camarines Sur.